Walang kung ano yung pinagsimulan ng The Influencers Reality Challenge. Actually, nung pandemic pa to naisip, okay, 4 years ago, na nag-iisip ako kung ano yung pwedeng way na habang nakikita ko yung mga influencer, actually, pati ako nag-try vlog, pero ang hirap pagiging influencer, di ba? Hindi siya yung basta na lang, kala mo, mag-vlog ka, kikita na agad. So, marami siya pagdadaanan. So, doon naglaro yung isip ko, na maisip ko, paano ko ngayon tutulungan itong mga influencer na to, na pagsasama-samahin ko sana. So, doon siya nabuo habang naglalaro yung isip ko, ano yung pwede kong gawin na mas mapabilis kong mapasikat itong mga tao na to. Okay, so doon ko naisip yung mga dating palabas ng ating Channel 2, yung mga reality show dyan, yung mga challenge na nakikita natin sa ibang channel. So, doon ko kinonbine, kaya ang title niya is Reality Challenge. So, yun yung makikita natin sa kanila na kung saan mas mabilis ko silang matutulungan pag nailabas natin tong program na to. Okay? So, yung iba kasi sobrang nakakaawa, pero talagang gustong-gusto nilang tulungan ng family nila para ito lang yung way, di ba? Wala na, nakita natin lahat tayo ngayon, pwede na magtayo ng sariling channel, pwede na maging artista. So, mas tumibay yung isip ko noon. Ewan ko kung ano yung pumasok sa isip ko na buuin tong The Influencers Reality Challenge. Pero isa sa nakita ko, mas ito yung makikita nilang bagong aabangan nila na mas mapapasikat natin itong mga influencer na pwede natin pagsama-samahin sa loob ng 60 days. Okay, so yun yung pinaka, alam natin sila may masayang kasama, pero alam natin malungkot yung buhay nila. Di ba? So, sana lahat tayo abangan natin yung The Influencers Reality Challenge. Kakaiba tong gagawin nating show na to na I'm sure ikatutuwa nyo lahat at ikatutuwa ng 30 influencer na sasali. So, yun na po. Thank you so much. Wow, 4 years in the making, Sir Nino. 4 na taon ng conceptualization. And I'm pretty sure within, that 4 years, maraming mga challenges ka din na face bago mabuo ang konseptong ito. Thank you so much, Sir Chop, for your question. Now, we're gonna ask our directors naman, and this question will come from Ms. Rose Garcia of Pep and Abante. Ms. Rose, can we hand over the mic? There you go. Ayan, sa mga directors, yes, ayan. Ang una po, ano nagkaka-excite sa inyo para i-direct tong Influencers Reality Challenge, and paano nyo din gagamitin yung creative minds nyo dito sa story? Yung first question po, yung nagpapa-excite. Bukod po sa pera. Ito, diba? Nakaka-excite. Hindi na sabi, no, I heard, lalo na sa contestants, sobrang nakita yung premyo nito. But bukod doon, nakakapag-excite talaga sa akin is yung fact na these are influencers. So, just imagine na kung gaano sila kaingay, kung gaano sila kasaya, kung gaano sila ka-interesting panoorin sa mga vlogs, sa mga contents nila. Mas lalo dito pag pinagsama-sama na magka-clash yung mga personalities. And yung creative vision, gano'n. Wow. Siguro sa akin, since dalawa kami dito ni Direct CJ, sa part ko, siguro yung i-highlight ko yung both the wins and their losses. Siguro, both the failures and their achievements. Kasi yun yung nagpapatibay dun sa tao eh. At the end of the day, kailangan namin ipailabas yung tunay na influence ng tao, which is yung makapagpahayag ng impact, positive impact dun sa audience niya. So, yeah. Well,
first yung nakaka-excite? Well, basically the challenge itself. Because 30 influencers yan, meaning if you're excited or following one influence, it's 30 times the fun and entertainment. And with regards to creatives and production and technical, will be experiencing challenges every day because we're doing it live. Compared to other reality show, it is taped live and there are times to edit and everything. But here, we're doing it live every day. So, hindi lang 30 influencers challenge, but creative and production-wise, challenging na agad. So, I guess that is one unique aspect of the show. It's real time. So, reactions, engagement, real time na makikita at na-experience ng influencers at ng production itself. So, yun ang, if you're doing monotonous work or production, this is so challenging in terms of creativity, production, innovations, etc. Dahil real time and everyday preparation ang shoot and output ng show. Sabi for the record, this will be shown in GB Live. Yes, GB Live. And eventually in television, yes. Okay. So, how long will it run? We are planning to have 64 episodes, meaning 64 days running. So it's daily? Yes. Okay. Tapos, curious lang po ako, paano napili yung mga 30 influencers? And at the same time, kasi let's face it, napakaraming influencers na tinatawag ngayon. Meron ba kayong naging criteria? Meron ba kayong sinunod na, kasi sa dami ng influencer, yes, maraming followers yung karamihan, pero kung sabihin nga, hindi naman din, positive influencers daw yung iba. So, paano po yung naging criteria nito? Actually, yung pipiliin natin, wala pa. Oo, kasi mag-ano pa lang tayo. After na itong presko natin, and pre-launch, i-start na kami Anong audition po ba ito? Yes, audition to ng Luzon, Visayas, Mindanao. Dapat lahat may mga representative sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So, 30 ang pipiliin natin dyan. So, mag-announce tayo, gagawa tayo ng ingay para doon sa pagpunta nila sa mall. Actually, nag-dry run na kami ng audition, pero tinignan namin kung kakatin. Grabe. Talagang yung iba, sikat na mga influencer talagang gusto sumali. Meron yung mga hindi influencer, pero gusto nila maging influencer. So, doon natin siya ngayon susubukan yung galing nila ng Luzon, Visayas, Mindanao. Actually, ito yung classic audition na mangyayari na kahit hindi ka nakuha sa umpisa dahil season 1 pa lang naman. Kada 60 days maglalabas tayo ng another influencer na tutulungan natin umangat ang pangalan. So ganun siya. So sa lahat, open to all po siya na gender kung ano man siya. So pwede siyang sumali. So very exciting talaga itong aabangan nila. Last na po, ano po itong klase ng mga challenge? Para ba siyang yung Malaekto challenge? Or yung mga survival, ano yung mga ganito? Or parang PBB na magkakasakot sa bahay? Paano yung klaseng challenge to? Well, another uniqueness of the show, it is not limited to fear, to challenge, to physical, to acting, to arts. It's a combination, it's a hybrid of everything of challenges that nakita natin. And above all, we are following a narrative. Hindi lang siya basta nag-challenge, merong sinusundan tayong narrative from episode 1 to episode 64. Ano, are they going to stay in one? Yes, yes. They are lucky. Thank you po. Alright, thank you so much, Miss Rose. And sundutin ko lang yung question. No? So kung live po itong nangyayari for 60 days, for sure may mga fans na nanonood. Ready na ba kayo sa mga Pinoy netizens natin online na alam natin magbabardagulan along the way? Paano nyo po pinaghahandaan
yung part na yon sa kabilang side naman ng challenge natin. Sa mga Pinoy fans natin. Of course, there will be instant reactions, positive and negative. And another layer or value added in the show is that influencers become powerful now in transmitting messages, influencing people. We are injecting or layering in social change, social responsibility. Right. Dahil, ika nga, sabi ni Spider-Man, great powers comes with great responsibility. So, at the end of the season, we are expecting that each participant has this social consciousness and social responsibility. Right. So I think that's also one of the advocacy of the show, yung to really live up to what an influencer is all about, diba? We have some negative connotations about influencers nowadays, but I think this will be a game changer to change how people view influencers and content creators. Yan. So, we have another question coming from Ms. Linda Rapadas of Bulgar. Please hand her the mic. Good afternoon. Sir Jano, gusto ko lang natin malaman yung detalye, paano kayo kung ano-ano yung challenges sa pagdadaanan ng mga contestants. Detalye. Okay, good afternoon everyone. So first of all, ang pinaka naiiba dito in terms of the challenges, kasi nasanay tayo ng reality show, nanonood lang tayo kung sa mga nagpa-participate sa challenge. Itong the Influencers Reality Challenge na show, yung mga viewers tutulong at magpa-participate dun sa challenge. So yun yung kakaiba. Kasi nasanay tayo sa iba, di ba pinapanood lang sila sa loob ng bahay. Ito hindi. Yung influencer, hihingi ng tulong sa inyo. So kailangan may task na kayong gagawin para matulungan yung inyong influencer. Kasi pag hindi nyo nagawa, may mangyayari sa kanya. Pag nagawa nyo, mayroong plus points, mayroong advantage, may achievement. Ganun ang pagkakaiba nito. And everything is happening in real time. Maaaring before the episode streams dun sa live na app, kakausapin na kayo ng influencer, o ito kailangan ko bago mag-start yung show. Kailangan ma-produce nyo ito. Pag nag-start yung show, sasabihin ng ating host na, o paano yan, hindi mo naabot. Hindi mo naabot yung quota. Pues, meron kaakibat yan ng punishment. Pero naabot. Ito ngayon ang makukuha mo. Maaaring meron kang immunity, meron kang plus points, madami. Ganung klaseng challenges. It's not one-sided anymore. Iniba ng GB Live but the Influencer Reality Challenge yung paradigm. Iba, kasali na rin kayo. Naglalaro na rin kayo. Diba? Yun ang exciting dito sa ating the Influencer Reality Challenge. Follow-up lang po. Sa pagpili mo ba ng mga contestants, mga challengers, kailangan magdaan sila ng makapasa sila ng physical, mga alam yung mental and physical para makatiyak na fit sila yung sumali sa mga challenges. You know, I think in any production naman, we have to make sure that they're as healthy as they can be. However, minsan yung mga payatot na magugulat ka mas nakaka-excel pa sila. Minsan yung akala natin na medyo kalakihan, sila pa yung maraming nagagawa, nakakatumbling, mas mabilis pa sila tumakbo. But we will make sure that everybody is safe and protected during production. Dahil yun yung yun yung kailangan pakita natin how to take care of ourselves, mentally, physically. So we'll make sure na lahat ng sasali is safe and kaya lahat ng mga challenges. Yes. Paano pa ito? Paano nyo evaluate? Paano nyo matatanggal ng bawat isang contestant na hindi weekly ba? Daily or what? Actually, walang matatanggal. Yun ang kakaiba sa gagawin natin. Yun po yung kaabang-abang. Magugulat kayo sa gagawin natin. As in, first time po to na maglalaban-laban pero walang natatanggal. So, abangan po natin na depende kung kailangan lahat may masabi po natin. Yan ang